Sobra daw sa pagiging stalker. Meron bang mild stalker? Yan, pero sobrang pangi-stalk ang naranasan nitong si Patrick. Dito raw sa babaeng si Jenaika. Jenica. O mamaya malalaman natin kung paano i-pronounce yan. To the point na maski raw yung birthday ng nanay nitong si Patrick, bigla na lamang daw sumulpot sa harapan nila si Jenica. Ayon pa nga dito kay Patrick, nakilala niya lang naman itong si Jenica sa isang friendly meet-up. Pero hindi niya raw ine-expect na magiging obsessed daw ito sa kanya. To the point na mini-message pa niya ang sariling boyfriend. Boyfriend ni Patrick. Sige, may karelasyon itong si Patrick. Kaya kausapin na nga po natin via StreamYard. Mula sa Calapan, Mindoro, 28 years old si Patrick. Magandang tanghali sa iyo, Patrick. Patrick? Hello po. Yan. Sige. Patrick, tama ba yon? Meron kang karelasyon, tama? Yes po, pero nag-break na rin po kami after 3 weeks. Okay. Pero nung itong kinikwento mong ito, kayo pa. Okay, tama ba yung pronunciation Yes ko? po, kami pa po Jenica? nun. Jenica, yung babae? Ano ba? Jenica, Jenaika? Itago na lang po natin sa pangalang Jenica. Yan, Jenica. Ayan, sa bagay, tinago natin nga sa pangalan na Jenica. Okay, saan nga kayo nag-meet nitong si Jenica? Ano ba to? Grupo ba to? Sa reunion? Saan? Bali back in 2019 po kasi, parang nag-join po ako ng provincial singing contest. So I was a finalist that time. And then, nagulat ako na merong isang girl na may hawak na poster and picture ko. Oo. So habang kumakanta ako, sabi ko, oh my God, may nag-ano sa akin, may nag-cheer sa akin. So ako, sobrang saya ko kasi hindi naman ako sikat na, kumbaga, hindi ako sikat na singer, hindi po ako artista. Tapos parang there's someone parang admiring you, di ba? Parang nakaka-flatter, ganto ganyan. And then after that contest, nagpa-picture siya sa akin. And then natuwa ako, pinost ko sa Facebook na parang sobrang nakakatuwa naman na there's someone na may nag-a-admire sa'yo. And then hindi ko in-expect na parang iba yung take sa kanya nung iba yung meaning sa kanya nung post na yon. Okay. And then ayun, until now ini-stalk niya ako kung saan ako pupunta. Matagal na, 2019 po. pa nag-umpisa yan. Bago pa, pre-pandemic pa. Yes po. Oo. Okay, ganito Patrick, nung panahon na ito, meron ka bang nalaman mo ba ang reference naman? Ano ba, magkapit-bahay ba kayo noon? Schoolmates? O dati na Actually, siyang fan ka niya talaga? Hindi po. Hindi po. Sige, wala talaga. Actually, Hanggang nag-start ngayon. po siya kasi 2018 po. Uso po kasi yung fansign dati sa Facebook. Okay, yes. Kung familiar po kayo, mga fansign. So kahit hindi artista, parang may nagpapagawa sa ng mga fansign. So that time, parang may nag-message sa akin na parang fansign naman po, idol. And then parang doon po nag-start talaga. And then noong 2019, doon ko nga po ulit siya nakita. Nasa entablado ka. Picture ko. Na-welcome sila sa isang enclosure kung saan makikita yung performance mo. Pero even before na physical mo siyang makita, face to face, may mga performances ka na rin. Ganun ba yon? Nakikita ka na rin. Yes po, meron po. Ayun, nagpe-perform ka na rin kung saan-saan lugar para makilala ka. Kasi nga sabi mo, hindi ko naman siya kapitbahay, hindi ko naman siya kaibigan dati, hindi ko siya ka-schoolmate. 'Di ba? So nandyan na siya. Noon, okay yan. Sabi mo nga, nakakatuwa. Nagpakita ka pa nga ng appreciation na merong isang tao na talaga nagpa-picture sa'yo. Along with the others, meron din bang ilang mga nagpa-picture noon pagkatapos dun sa singing contest? Yung iba, kakilala mo na, mga kaibigan, kamag-anak? Opo. Opo. May iilan naman po na talaga, nagpa-picture. Pero hindi naman po dumating sa point na parang na siya. Papunta na sa obsession. Parang ganun po. Ayan, pag-usapan natin yung obsession na yan. Of course, nakakatuwa na merong nga naka-appreciate sa'yo doon sa performance mo,
sa talent mo ano na ipinakita. Nga lang, kailan mo na figure out na teka lang, parang obsessed na ito. Hindi na ako nagpe-perform pero nandito pa rin siya palagi at meron ka pang binanggit dito pati sa birthday ng nanay mo ay bigla siyang sumulpot. Bakit? Ibin-broadcast mo ba? Naka-live streaming ba ang birthday ni mother? Yun din po yung pinagtataka ko na parang nag-post lang kasi ako ng parang address sa my day ko. Mm. And then hindi ko ina-expect na Address ang may pinost mo. pupunta siya. Hindi naman po exact address, parang ano lang po, invitation. Pero hindi naman po siya kumbaga direct na inimbita. Kumbaga nag-post lang po ako sa my day ko na let's celebrate my nanay's 50th birthday, parang ganun po. Saan? Nilagay Sa mo my yung day po. kumbaga nilagay mo lang yung barangay tsaka Barangay lang po. barangay tsaka yung city o municipality na kinaroroonan Opo, mo. opo. O yan, Calapan, Mindoro o ganun lang. Yes po, tama po. Nahanap ka niya. Nahanap po. Okay. So anong eksena nung bigla siyang dumating? Ikaw naman kasi may imbitasyon Nagulat ka po pa. ako, Ba't ka magugulat? May Kuya Poy, imbitasyon nun. ka. Sobra po. Mm. Kasi that time, ang daming dumadating na tao. And then, na-shock ako kasi, si G nandito. So, sabi ko, sino kaya hindi naman sa hindi po nag-invite, pero kasi, yung mga nandun po is friends ng nanay ko, mga malalapit ko po na kaibigan halos. In short, So, kakilala. nagulat ako na parang dumating siya. Oh. Tapos may dala siyang pizza noon that time. Mm-mm. So ako, wala po akong choice kundi i-entertain siya kasi ayoko din naman po may ma-out of place nung birthday ko ng nanay ko na yun. So Okay. wala po ako ang choice. Nagtagal po siya hanggang, I think, 3 a.m. Uy, sa party ng nanay ko. tulog na yung may And birthday then, buti noon. na lang po, may kaibigan po ako na may kotse. So, yun po yung naghatid. Ibig sabihin, talagang hanggang sa ligpitan, nandun siya. Pero, Opo. syempre, doon sa duration naman, lalo na babae ito, si Janica, na sumusunod-sunod sa'yo. Inalam mo ba doon sa mga pagkakikwentuhan ninyo kung taga saan ba siya? Baka hindi na safe. Kasi kung lumalalim na ang gabi, medyo itataboy mo na o sana mas maaga kayong Yun nag-offer. nga po. Ano ba nangyari? Ayaw niya. Gustong nandun Ayaw lang. niya pong umuwi. Sino Tas mga nag-entertain nakatitig lang sa siya. kanya? Sorry po. Sino mga nag-entertain sa kanya? Mga kaibigan mo rin at ikaw? Actually, ini-entertain ko po siya kasi parang syempre party po. Ayaw mo na may ma-out of place. And then yung mga friends ko, gets na kasi nila. Kilala na nila yung girl kasi kahit sila, chinachat din nito, ni girl. Ano raw mga Na parang chinachat? nasan si Patrick, pumasok ba siya sa work niya? Parang, alam mo yun, parang girlfriend talaga ang atake. Parang ganun po. Okay. So, medyo weirded out na rin kayo noon. Pero pinagtagal mo pa. Yes po. Oo. So, hindi lang natin masabi na itinaboy mo. Which is dapat pala medyo mas naging aggressive na yung, sige na, okay na, magliligpit na kami. Sana ka na. Matutulog na ako eh. Diba? Yes po. At saka po, Kuya Poy, sobrang dami talagang eksena na parang nasundan po ako. Kahit sa trabaho po. Oh, okay. So, yan yung first time. Yung golden Opo, first time. birthday sana ni mami mo na medyo nag-alala ka pa dahil sa pagdating nito. At nakatitig lang siya all the time. Nakatitig lang po talaga. Hindi siya umiimik. Oh. Di ba pag party po, let's shot tayo guys. Ganito ganyan. Nakatingin lang Ay, siya sa'yo ang kung saan ka creepy po doon, pupunta. nakatingin lang siya sa akin. All throughout the event. Okay. Oo. Sige, naihatid ng matiwasay Naihatid naman at ligtas ng isang kaibigan. Salamat naman sa kanya. Oo. Okay. Ano yung kasunod pa? Sabi mo, sunod-sunod pa yan. Opo. Ito naman po, I had a mall duty po. Car sales consultant po kasi ako way back 2022. Okay. And then mayroon po kaming car display sa mall. So doon po ako duty. And then I was really shocked kasi dumating siya doon sa sa work ko. Di ba may table po kami Yes. for client and sales consultant. So nagulat ako, umupo agad siya diretso doon sa
upuan. Mhm. And then nakatitig lang siya talaga. Tas until mag-out ako from 9 AM to 6 PM, Mhm. andun lang siya, nakatitig lang sa akin. Eh, ako May naman mga as kasama ano, ka nun people na pleaser. naka-duty, Patrick? Opo, as a Oh, people ang sabi nila? pleaser, parang hindi ko naman siya mapaalis o mataboy kasi Mm. naawa ako. Baka may pinagdadaanan lang talaga siya. Tas dumating sa point na parang, kailangan ko na siyang itaboy. So, I lend something. May binigay po ako na ano, parang pera, ay pangkain niya, Oh. para lang umalis po siya. Mm, mm, mm. Tas yun, nagpaalam na ako sa boss ko. Kasi yung boss ko parang kilala na rin siya. Kahit Hmm, boss ko dati chinachat na rin po. chinachat din. Ang galing, So, ah. aware na po sila, Kuya Poy. Mm. Okay. Awareness sila na meron talagang sumusunod-sunod sa'yo na Mm. ganito. Okay, marami yan. Sa bahay, nasundan ka na, hindi na maganda yon kasi alam na yung bakuran mo. O, tapos sa trabaho, medyo nagugulo ka na rin. Buong oras nandun. Wala kang benta nung araw na yun, ano? Walang Wala po. kasi nandun siya maliit lang naman yung kung maglamesa kayo eh, pang mga Mm. tatlo, dalawa lang Opo. naman yan, di-discuss nyo mabilisan, ito po ang price niyan, pwede pong meron na pong free, ano na yan, mating yan, meron tint. Tama Di po, ba, ganun tama. lang naman pinagdidiskusyon na natin dyan, di ba? Bilang mga customer at yung mga nag-ano nga, sa car sales. Okay, sa trabaho, saan pa? Ano na yung pinakamalala? At yung talagang parang naisip mo na, teka lang, sobra ka na. People pleaser ako. Actually, meron pa pong Pero tatlo ano kung kaya ko po i-share dito. okay, go ahead. Mm. Nag-gym po ako last 2024. Mm. January 2024. Nag-gym ako. Nag-My Day kasi ako the day before. For example, kahapon po nag-My Day ako. Nag-gym ako dito sa specific na gym. Nilagay ko yung location. Mm. And then kinabukasan, nagulat ako. Siguro 10 minutes ahead lang po ako, Kuya Boy. Mm. Sumunod siya. Sumunod din siya. So nagulat ako, sabi ko, "Uy, nandito ko pala ulit." Gumanon po ako. And then may kasama po kasi ako that time. So sabi niya, nagulat siya. Sabi ko, "Kilala ko 'yan, si ano 'yan, 'di ba? Yung sumusunod sa'yo lagi." Mm. Then after that, siguro wala pa ako mga 20 minutes sa gym. Nung pumasok siya sa CR, that time, umalis na rin ako kasi parang hindi ako makaka-focus po doon sa Oo naman. workout ko. Dahil may So, and nakatitig then sa'yo. opo, at saka kinabukasan po, may nag-chat po sa akin na parang instructor na parang, yung friend mo hindi nagbayad sa gym. So sabi ko, hindi ko po siya talaga friend. Mm. Hindi ko po siya in-invite. Ayan na. So parang sumunod lang po siya sa akin. Kung may nasabi man po sa inyo na parang affiliated po ako sa kanya, parang hindi po. Hindi po ako Oh. personal na kaibigan, sabi ko Hindi. pong gano'n. So abala, may gastos pa, napabayad ka na lang. Ganun na lang. Yes po, yes po. Para wala na lang gulo. Bayad din. O, yan yung isa. Sabi mo, 3 pa yan na mga instances, Opo, di ba? Oh. Opo, tas yung next naman po is nag-bar po ako dito sa Mindoro. Baka naman As nag-My in, Day ka nag-bar na po ako naman dito. at in-announce mo na Hindi po ako naman. nag-My Day. Hindi. Hindi po. Doon yung Oh. pinagtaka ko. Paano nyo nalaman na nandun ako? Hindi ako nag-My Day. Okay. And then, hinahanap ako sa bouncer. So, lumapit yung bouncer sa akin, "Sir, may naghahanap po sa inyo." Sabi ko, "Sino?" "Si G." Sabi ko, "Oh God, kilala ko na to." Mm. And then, after that, hindi ko Ano raw hindi ko pakilala? na-enjoy po yung Ano raw pakilala? yung gabi. Para abalahin niya yung bouncer. Mhm. Ha? Anong Yun po yung pakilala? malalang nangyari. Hindi, anong Twice pakilala niya po niya? ako nasundan sa bar. Jowa ka niya? Ganun ba ang sinabi niya? Parang my handsome boyfriend, ganun. Uy. Okay. Minsan, happy National Boyfriend's Day, parang ganun. Mm. Lagi siya nagpo-post ng ganun. Para may And then kumalabog nakikita ko ng dyan. mga Wala ba friends dyan ko. si Janica? May kumalabog konti. Tignan mo nga kung si Ano pa yung Janica pusa yan. po? Pusa yan. Pusa. Baka Pusa, ka nilaglag. ako nandyan na eh. Baka nanonood din sa atin. Meron pang isang instance. Na natitira na gusto mong ikwento. Ano yun? Ito po yung last 2 weeks lang. Nag-bar po ulit ako. Sa ibang bar naman. And then, yung opening po kasi ng bar nila is usually 9 PM. And then itong si G, dumating doon na around 7 PM. And then nagtataka yung mga bouncer, hinahanap daw ako.
Si Patrick Okay. si Patrick po ba nandiyan na parang gano'n. And then nung Mm. dumating ako, yung bouncer lumapit agad sa'kin, "May naghahanap po sa inyo kanina pa." Sabi ko, Hmm. "Sino?" "Si G po." Ta's si Okay. G nakita ko dun sa parang sa lounge ba, gano'n. Mm. And then kami, since may reserve naman po kami na table, dumiretso po kami sa table namin. And then itong si G, pinatawag ako sa bouncer, magpapa-picture daw. And then after that time, tinanong ako ng bouncer, "Sir, okey lang po ba na nandito si G?" Oo. Ganito, ganyan. Kasi may idea na po sila na parang May kaiba. sinusundan po ako ni G Mm. palagi. And then after that, wala akong choice. Sabi ko, "Wag niyong papalabasin kasi nagbayad naman ng entrance. Mm. As long as hindi nanggugulo, sige, okey lang naman sa'kin." Mm. Then after that, naka-table na rin si G sa Naku. amin. Hmm. And then hanggang bill out, ako rin yung nag-settle. Ayan na. Pero Yun po yung naging problema. umatake na naman din kasi yung pagiging people pleaser mo, 'di ba? Opo, Na yun po hindi yung mo problema. maitaboy, hindi ka nagse-set ng boundaries, 'di ba? Sa kung hanggang saan Mm. lang yung mga tao sa dito kasi nakikita natin na yes, well, definitely stalker mo, 'di ba? Admirer mong malala itong si Janica, Patrick. Nga lang, you have to set some boundaries pagkadating sa ganitong mga klase, no? Dahil face to face nakakapag-usap naman kayo, 'di ba? Nakakapag-usap naman Hindi kayo. po siya nagsasalita. Yun nga, but Yun po yung still, creepy. pwede kang magbigay sa kanya ng communication na, "G, hindi pupuwedeng ganito na tuloy-tuloy lang ang ginagawa mo. Natatakot na ako. I don't feel safe." Okay, kapagka ganitong mga bagay. Nga lang, dito sa puntong ito kapagka ganyan na hindi ka na nakakakilos ng maayos, alam mo pupuwede kang pupuwede kang, mag-ask ng, assistance. Hanggang ngayon ba hindi mo alam kung taga saan itong si G o wala ka bang kakilala sa mga kamag-anakan niya? Actually, may nag-reach out po sa'kin na parang Hmm. nag-adapt sa kanya, Hmm. nag-message po. Taga-ano po siya, taga dito lang din sa ano namin, sa city. Parang 1 kilometer away lang daw po yung layo sa bahay, Oo, oo. Ba't hindi mo tiyagain na parang gano'n. kausapin nga yung nag-reach out na yon? Papaano po bang mapigilan niyo naman itong si, G sa pagsunod-sunod sa akin? Kasi I don't feel safe anymore kapagka nandiyan siya. Sa trabaho, nandun Hmm. siya. Yung bahay ko, alam na niya. 'Di ba? Yung mga pinupuntahan kong lugar, nandun din siya. Ano bang pinagkakaabalahan po nitong si 'di ba? You take that opportunity para kausapin mo siya unless Patrick, honestly, na-enjoy mo ba na meron kang stalker? Actually, nung una po, Mm. masarap sa pakiramdam na may humahanga sa'yo, masarap sa pakiramdam na may nag-a-admire sa'yo. Mm. Pero parang dumating ako sa breaking point na parang, hindi na okey 'to kasi even ano nag-work po kasi ako sa Cebu last parang for more than 2 years, 2024, Mm. until nung lumindol po. So after nung lumindol po nag-decide ako na parang bumalik dito sa Mindoro. Mhm. So may instances din po na parang ako po kasi, I work as a social media manager Mm. and may time na tumawag sa merong taong tumawag sa landline namin, umo-order siya. So nag-work po kasi ako sa grilled chicken business po sa Cebu. So may tumawag po sa'min na girl and then umo-order siya ng barbecue at saka Oh, lechon manok. And that time, tinanong namin yung address, sabi, "Saan po yung address ma'am?" Sabi niya, sa Kalapan. Calapan, Mindoro." Oo. So nagduda na ako dun sa Calapan, Mindoro tapos nagpakilala siya, si G. So 'di Na ba Cebu po, tas oo. Calapan parang paano, Oo, mag-aano pa 'yan, tawid dagat. tawid dagat. So Mm. paano, yung delivery naman po dito parang Foodpanda lang, gano'n. Oo. Hindi naman hinanap ng direkta ka. Oh, andiyan ba si Patrick? Actually, may siningit po siya na gano'n kasi kahit yung Hmm. boss ko po doon mine-message niya. So, nasa Mm. message request siya, gano'n. Okey. Mga ka-work ko po, Oo. gano'n. Okey, ganito Patrick kasi, doon nga sa mga ikinuwento mo na mga ginagawa mo kung paano ka rin nasusundan nitong si G. G ba, J? Ayan, okey. G po, G. Si G. Kung papaano ka niya nasusundan,
Ikaw ba yung tipo na yun nga, sabi mo, in-announce mo sa, sa social media? I mean, hindi man lang, hindi man yung exact address, pero alam na merong event sa ganito na lugar. Madali lang naman hanapin kung sino may birthday sa ganitong barangay. Lahat yan, kung may 5 nagsabay-sabay, 5 yan. Iikutin ko. Alam ko yung idol ko yun eh. 'Di ba? Tapos Mm. sabi mo nga nagpo-post ka rin sa social media kung nasan ka, nagji-gym ka, yung mga ganyan. Now that you know na meron na nag-i-stalk talaga sa at 'di ba na nakakahiya na rin doon sa mga katrabaho mo, sa mga taong close sa na may nagbe-message sa kanila na ikaw ang hinahanap. Yes, sa una, uy, sikat. Oo, okay lang. Merong stalker, ganyan. Pero kailangan maiayos yung lahat kasi ayaw natin na mag-develop ito into something violent, yung ganyang klase na pangi-stalk. Alam mo naman ang panahon ngayon, Patrick, lalo na at hindi mo nga rin actively kinakausap. O ano bang kailangan mo? Yes, Bakit ka ba naka-block po sunod? siya. Oo, bakit ka sunod ng sunod kahit naka-block nga siya, may communication siya sa mga taong nasa paligid mo, nasusundan ka pa rin niya. 'Di ba? Sabi mo nga nagtrabaho ka na sa Cebu, nalaman pa rin niya eh. 'Di ba? O magaling na mag-imbestiga, so nakatutok talaga siya sa iyo, obsession. Okay? There is such a thing, yung obsession na yan, talagang hindi yan maganda. Okay? Na Yes po. pwede yan ay makapanakit, pwedeng yan ay makasira nga ng bait, pero pwede naman na ito ay salubungin natin nung mas malawak na pangunawa. Katulad yon, yung nag-reach out sa'yo, nakakilala niya, doon tayo bumalik, kausapin mo. No, kausapin mo, sino po ba talaga? Meron po ba siyang problema? Kailangan ba niya ng intervention? Baka pwede naman. Oho, na kasi I don't feel safe anymore. Ngayon, kung ayaw nila, nandyan ang barangay. Nandyan, at least makuha mo yung address. 'Di ba? Nila. O na pwede kang magsabi na anytime na biglang mag-appear dyan sa bahay ninyo, ay teka, pakidampot nyo ho ito. 'Di ba? Pakidampot nyo ho ito. 'Di ba? Ayaw sa barangay, doon sa pulis. Pwede yan. Oh, you think para sa safety mo o hindi na doon sa natutuwa ka dahil ay merong susunod-sunod akong fan. Paano ka rin makakapag-perform ng maayos? Halimbawa, sabi mo nga singer ka, di ba? O may mga Yes pangarap po. ka rin or may mga performances ka. Paano kung naimbitahan ka sa isang kasalan? May bumulong doon sa ikakasal. Naku, baka ano yan, baka may magkagulo, merong stalker yan. 'Di ba? Wag na, ay cancel na lang, Patrick. Sorry. Baka naman magkaano pa yung kasal namin, may eksena pa. Para sa amin kasi 'to eh. 'Di ba? Kaya ngayon pa Tama lang. po. Kaya ngayon pa lang gumawa ka na rin ng hakbang para proteksyonan yung sarili mo, yung pamilya mo lalo na, 'di ba? Alam niya ang bahay ninyo, pati na rin yung mga kaibigan mo. Ganyan. Okay, hindi pwede yung, "Ay, hindi ko na lang papansinin." Okay rin naman na may susunod-sunod eh. 'Di ba? Well, ideally, para sa at ikaw, medyo medyo iwas-iwasan mo yung nagpo-post ng mga lugar kung nasan ka. Alam mo na. Yes po. Hindi po ako nagpo-post real time ngayon. Oo. It's either a day after na, 2 days after. Alam mo yon, yung hindi malaman na nag-gym ako, pero ay hindi, nung linggo pa yan. Pumunta ka dyan, bahala ka dyan. 'Di ba? Wala kang aabutan dyan. Yung mga ganyan. Ito, merong pahabol na reaksyon mula kay Ann ng Manila. Pakinggan natin dahil nakikinig siya dito sa ating kwento. Okay, Ann, magandang tanghali sa'yo. Hello, Ann? Ann? Nawala si Ann ng Manila. Ayan, meron daw siyang meron daw sana siyang reaksyon para dito sa kwentong ito. Of course, okay, balik tayo. Patrick, hindi naman kasi pwede na ikaw ang mag-decide na magpagamot ka bago tayo mag-usap. 'Di ba? Hindi pwede. Gamitin natin yung connection mo doon sa kakilala niya, sa nag-ampon sa kanya, 'di ba? Na pakikausap niyo po. Ano bang problema? Alam ko gusto niya ako, pero hindi na ako makakilos na maayos. Tulungan niyo naman po ako. 'Di ba? I'm sure maiintindihan nila, mauunawaan nila.
'di ba? Yes. Kung papaanong i-handle itong si G. For all you know, hindi pala ikaw ang first person na ginawan niya ng ganito, 'di ba? You set yung boundaries din, ano? Next time, lalabas ka, darating siya. Sabi mo nga, nagbabar kayo ng mga kaibigan mo. Next time, wag mo nang do not entertain. 'Di ba? Ikaw rin kasi sa kanya, nagbibigay ka ng pag-asa. Ha? Nakakaharap pa rin kita, nakakalapit ako eh. Oo, nga lang. Oo nga lang, yun nga yung hinihiling natin. Huwag maging bayolente kapag ka siya ay kinailangang palayuin ng mga tao. 'Di ba? Sa'yo. Think of Yes. your safety first. Alam mo, ang maganda na maging people pleaser sa no? Anong tawag mo rito? Yung marami kang napapasaya eh. 'Di ba? Pero in the long Yes. run, it's going to be tiring. It's going to be exhausting. No? Ang pagiging people pleaser. Huwag kang maging ganyan, Patrick. Oo, basta iset mo yung boundaries mo. Ano lang ang maibibigay kong atensyon sa'yo? Kung kaibigan kita, well, okay. Pero kung hindi kita kaibigan, na-appreciate mo ako, salamat din po sa inyo sa 'di ba na-appreciate ninyo ang music ko, kung ano mang talent ko, 'di ba? Pero you learn to set yung boundaries. Ngayon, pagka stalker kita, nako, lalong dapat yung guards mo diyan medyo matatag. Hindi pa pwedeng nakakaawa naman, nakakaawa talaga pero kaysa ikaw maging kaawa-awa sa bandang huli dahil hindi natin alam kung ano ang umaandar sa isipan nila. Mas kailangan nila yung intervention, hindi yung attention mo. Oo, yun. Ito, nasa linya na raw si Ann ng Manila. Hello Ann, magandang tanghali sa'yo. Galing naman, tinugtugan pa tayo ni Ann. Talaga may diferensya talaga doon sa linya nitong si Ann. Okay, sige. Patrick, eto na lang. Ano ang plano mo ngayon? Dahil as of 2 weeks ago, meron pa ring insidente, sabi mo nga na meron na ginawa itong si G sa'yo. Ano sa tingin mo ang the best at ano rin yung kaya mo? Siguro po do'n sa yung mga friends ko po, pinagsabihan ko rin na parang 'wag na i-entertain, i-block na lang. Hmm. And then ako sa sarili ko, I've learned na parang hindi ako mag-post real time. Hmm. And try ko mag-reach out po dun sa mga kaibigan niya or kakilala niya, pamilya niya, kung paano po namin ise-settle yung yung gano'ng problema. Kasi sobrang nakakaapekto na po talaga sa akin. Nagkakaroon ako ng anxiety talaga din. Mhm. Mhm. Kasi yung mga kaibigan ko parang akala nila may something kami nito, girlfriend ko 'to. Kasi yung kahit sa mga profile picture, mga TikTok videos, mga picture namin talaga lagi mga sweet post. Parang akala ng mga tao parang girlfriend ko Mm. siya. Ang ano ko po kasi dun, ang take ko dun parang 'pag may 'wag naman sana, pero 'pag may nangyaring masama sa kanya, parang isa ako sa iturong liable ba. Yun po yung iniingatan ko. Yes. Yun yun. Isa rin yun. Isang anggulo Yun rin. po, kaya ako po, parang nag-post po ako hindi para mamahiya, kundi para sa Mm. awareness. Kasi kalat na nga po dito na parang, girlfriend mo ba si G? Mm. Kasi lagi siyang lagi siyang nagpo-post about sa'yo, Mm. mga pictures niyong dalawa na parang close na close. Mm. Yun po. Kaya ingat din ha sa mga pagpapapicture, sa kung kani-kanino, kung saan-saang mga lugar dahil ang bawat litrato ay pwedeng gawan na lang basta-basta ng storya. At ang masama, yung iba na-e-edit pa. Yes po, 'Di ba? tama. Oo, masakit yung magawan ka ng kuwento. Oo, simpleng picture lang. May kuwento pa. Kaya hingi ka, mas unahin mo yung proteksyon ng pamilya mo. At ikaw rin mismo, Patrick, dito, kahit na, syempre, yung concern din natin doon sa tao. Para hindi niya rin ito magawa para doon sa iba pa. Okay? Oo, dahil pwede nga siyang, wag nga sana na manakit siya. Or, baka naman yung ibang susundan niya next time, baka naman siya yung masaktan. We don't know. 'Di ba? Sa ngayon, wala namang violence sa Yes. isip itong si Patrick. Pero kapag ka nga may nangyari, pwede
Pwedeng mahila pa yung pangalan mo. Pero first, long as wala ka namang ginagawa na masama, madali namang mapatunayan yan. Patrick, singer ka. Pwede bang bigyan mo kami ng isang sample naman ng kahit chorus lang ng isang kanta Okay lang. ng Kahit okay lang favorite po, mo. medyo malat lang po ako. Sige, medyo bingi rin naman ako eh. Rinig niyo po ba? Clear po. Hindi, di ba sabi ko nga, medyo mahina nga tenga ko rin. Sige, kaya kumanta ka lang kahit medyo malat ka rin. Hindi, joke lang, Patrick. Sige, go ahead, Patrick. Maybe lock the door and turn the lights so low. Put some music on that's soft and slow. Yun lang po. Tuloy mo pa, maganda yun ah. Gulat ako, kala ko may iba na akong kausap. Ang lalim ng ang lalim ng boses mo, Patrick, kaya sabi na eh. Hindi ka basta nag-powder ka ba? Hindi basta magpa-powder Hindi ng ganyan po. si Patrick kung kung hindi magaling to, sumasampa rin talaga sa entablado. Maraming salamat, Patrick, sa pasample mo Hindi yan. po, Kuya Poy. May talent ka naman pala talaga. Pero sana nga, mawala na yung bumubuntot-buntot sa'yo na itong si G. Okay? Kausapin mo na. Yung pwede mong pakiusapan din na pigilan nyo na ho ito. I-report na. Mas maigi yun. Ha? Apo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Patrick, at sa iyong kwento, at kayo rin dyan, sa mga kapatid po natin. Huwag kayong papayag. Lalo na kapag naapektuhan na ang inyong hanap buhay. Ang inyong personal na buhay din. Ayan, tapos may susunod-sunod, merong bubuntot-buntot. Yes, maganda na merong humahanga sa iyo. Yes, okay na merong naka-appreciate ng talent o ng skill set na meron ka, pero kapag talaga naman naaabala na yung buhay mo and you don't feel safe anymore, nako. Sabi nyo na po yan. Sabihin na sa kinauukulan. Bago pa ikaw mismo ay maapektuhan na rin sa mga susunod pang mga eksena. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.